Grabe itong nangyari sa Bureau of Fire Protection. Alam niyo, pag sinabing Bureau of Fire Protection, ang mission, vision ng mga yan, magbigay ng proteksyon sa buhay at ari-arian ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. Pero ito pong in-expose mismo ni Secretary Remulla ng Department of Interior and Local Government na talamak daw po na korupsyon at sugulan sa pagbili ng mga facilities like fire truck ang Bureau of Fire Protection. Matindi ito. At nagtangka pa na si Secretary isama sa korupsyon. Di umano, sinusuhulan daw siya ng 1.5 million per truck. Grabe. 1.5 million ang suhol para sa isang truck na bibilhin or gagamitin nila. Matindi. Ito ho, pakinggan po ninyo ito sinasabi ni Secretary Remulla. Kailangan mo talaga, una malinaw mo mata mo. Pangalawa, wala kang balak na magpayaman dito. Nung inurok ako ng 1.5 billion per truck, nag-red flag agad ako. Kasi sa isang taong kong governor, walang nag-aanok sa akin eh. Bago pumasok ng kwarto yun, sinasala ko na kung ano, wala na pag-uusapan. Pero kung blatantly sinabi niya, 1.5 billion ako kada truck, talagang may red flag. Parang, gaano mo nagawa? Diba? Kakapal na mukha ng mga to. So, doon ko inubisahan talaga. Sa kaswapangan nila, doon sila nahuli. Tagkala nila, masasabot nila ako sa kaswapangan nila, doon sila nagkamali. Ayun na nagbukas ang pintuan para sila maswapan. Ayun. Malinaw. Ang sinasabi ni Secretary Remulla sa kanyang press conference, kaswapangan ng mga opisyal at tauhan ng nasangkot diyan sa Bureau of Fire Protection, graft in corruption. Kaya nagkasabit-sabit sila. Dahil umabot hanggang sa kanyang opisina. Secretary, pinakamataas na opisyal diyan sa Department of Interior and Local Government ay tinangka nilang isali sa kanilang racket. Yun ang nagpapatunay na talagang may kalokohan. Kaya ho, pinaimbestigahan, pinakakasuhan lahat ng sangkot sa mga anomalyang pagbili ng mga gamit sa Bureau of Fire Protection. Grabe. Alam po niyo yung opisina ng Bureau of Fire Protection at saka ng DILG? EDSA lang ang pagitan. Pwede nga lakatin eh. Yun yung opisina ng DILG Secretary, DILG mismo, nandun lang sa kanto ng Quezon Avenue at EDSA. Itong Bureau of Fire Protection, nandito lang sa may North Avenue. Katabi lang nitong malalaking mga building dito. At ito pa yung matindi. Yung Bureau of Fire Protection, kapitbahay lang ng ombudsman. Na yung ombudsman ay kapatid ni Remulla. At yung ombudsman, iyon ang nagpapail ng kaso sa graft in corruption, mga nagnanakaw sa pera ng bayan. Walang takot. Ganon silang kalakas ng loob. Yung dating Agham Road, ngayon ay Senador Miriam Defensor Santiago, yun lang ang namamagitan between head office ng Bureau of Fire Protection at Office of the Ombudsman. Tapos yun lang mga building dito sa North Triangle at yung EDSA ang namamagitan naman sa DILG Office at Bureau of Fire Protection. Ganon kasi lang kalakas ng loob. Hindi man lang taga-probinsya na taga-malayong probinsya nangyayari yung korupsyon. Yun mismong pamunuan. Kasi ang sinasangkot dito, pinakamataas. Ano bang position? General yata. Pinakamataas na opisyal po ng Bureau of Fire Protection at iba pa ang sinasangkot at sabit ayon kay Secretary Remulla. Ganon silang kagarapal. At ito po ay posible at sinasabi ni Remulla na nangyari nung pangnakaraang gobyerno na itinutuloy hanggang ngayon. Kasi nga hanggang sa kanya ay nakarating ang may nag-o-offer na siya ay tumanggap ng 1.5 million per truck ha. Magkano ba ang halaga ng isang truck? Kung halimbawa tinanggap ni Secretary yung 1.5 per truck, siyempre yung mga opisyalis ng Bureau of Fire Protection may patong pa rin. Di sabihin natin 5 baka umabot ng pinakamahina 3 milyon ang magiging patong sa isang truck. Grabing offer price yan. Grabing racket yan. Mabuti kung ganun lang. Siyempre, mas malaki yung kanila kaysa sa kay Secretary.
Dahil sila yung magtatrabaho. Ay, abutin natin 5 milyon ang magiging patong sa isang truck. Ay, ilang truck yung binibiling niya ng Bureau of Fire Protection? Hindi ko sinabing ito'y kinonsinte ng mga dating sekretary. Pero kay Remulla, nagkamali sila. Dahil sinasabi nitong si Remulla, nung siya ay governor ng 11 taon daw, 12 taon, dyan sa Cavite, hindi nangyayari yan at walang lumalapit sa kanyang ganyan. Tinatanggayan niya at talagang hindi makakalusot. Eh ngayon, sekretary ng DILG, meron palang ganyan na discover niya. Naloko na. So, hindi lang sibakan. Kasuhan at makukulong yung sangkot sa korupsyon na nangyari noon at nangyari ngayon. Nasanay yata sila nung araw na sige-sige lang, kinukonsinte. Eh ngayon po hindi. Congratulations, Secretary. Tama yan. Ulitin ko, ang trabaho ng Bureau of Fire Protection, magbigay ng proteksyon sa buhay ng lahat ng Pilipino at ari-arian, pribado at pampubliko kapag ho nagkakaroon ng sunog. Mahalaga yung fire trucks, mahalaga yung facilities, mahalaga yung kailang manpower. Pero kung ito naman kailang ginagamit na mga truck ay overpriced o meron palang racket, ay delikado yan. Baka hindi makapatay ng sunog yan. Antindi talaga ng korupsyon. So, masakit po ito kasi yan ay katotohanan. Masakit dahil pati itong ganitong klase na napakahalagang opisina sa buhay at ari-arian, meron ding korupsyon. Matindi talaga. Nagpapatunay ng mga kaibigan na ito ang salot ng development, katahimikan ng bansang Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit merong kahirapan sa Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit maraming mahihirap na Pilipino. Dahil inaabuso, pinagnanakawan tayo harap-harapan na kung sino-sino dyan. Mabuti na lang at meron pong mga opisalis pa rin ng pamahalang hindi nagpapadala, hindi kinukonsinte ang korupsyon. Ine-expose, kinakasuhan, pinapatigil. Yan po ang naging aral dito. So sana po huwag ng pamarisan nung iba pa na may ginagawa, may ginawa at nagpapatuloy ang pang-aabuso sa kapangyarihan at salapi pera ng mamamayang Pilipino. Malupit talaga kayo, ha? Matindi. Please like, share nitong ating topic na ito. Kaya dun ho sa mga halimbawa, iba-ibang opisina dyan. Alam natin daan-daang milyon o baka bilyon ang perang hawak-hawak nyo. Dahil trilyon ang pera ng national government taon-taon. Huwag nyong ibulsa yan. May katapusan lahat. Mabubuko kayo. Mahiya kayo sa inyong pamilya. Magandang buhay yung pala'y galing sa nakaw. Magandang inyong buhay, marangya ang inyong pamumuhay. Yung pala naman ay pera ng bayan. Makonsensya sana kayo kung meron pa kayo yan. Please like and share.